nabibigatan sa iyong magtingin ako. Ito sabat si Mr. President, makikita po ninyo sa larawan ang kasalukuyang construction ng OFW Hospital. Naendorso na po namin sa Kongreso at Senado ang panukalang batas para sa OFW Hospital. Samantala, kagaya na nasabi ko kanina, Mr. President, nagsubmiti po na din kami ng panukalang executive order sa pagtatayo ng OFW Hospital para may start na namin yung bidding ng medical equipment, Mr. President. Do you need a budget for that? Do you need money from government, from a new, entirely new budget? Wala, Mr. Yung budget na kakailanganin natin for the OFW is the operational budget, yung magtatrabaho po dyan, Mr. President. Pero yung construction, wala po, Mr. Okay. President. Pati yung equipment, binigay ng PAGCOR yung 200 million, Mr. President. Gratis. Opo. Thank you. Maganda. Atin pong pinagtutuunan ang pansin ang mahalagang kontribusyon ng ating mga healthcare workers. Kaya't atin pong minungkahi na maging prioridad o kaya may masertipikahang bilang urgent measure ang mga panukalang batas para sa mga healthcare workers sa pribadong sektor. Mr. President, sa paglagda po ninyo ng Executive Order Number 140/2021, adopting the National Employment Recovery Strategy and reinforcing job-generating programs through the Nurse Task Force, katuwang ang Employers Confederation of the Philippines ay naglungsad ng Reform, Rebound, and Recover 1 million jobs sa nalalabing 4 na buwan ng 2021. Pangunahing hiling ng private sector, Mr. President, na matulungan ang kanilang mga manggagawa na mabakunahan agad. Kaya kami po ay nagpapasalamat kay Secretary Galvez, our vaccine czar ng Task Force Against COVID, sa pagtugon niya sa aming kahilingan na maglaan ng paunang 452,000 vaccine sa hanay ng mga manggagawa sa construction and manufacturing sectors. Susi po sa ligtas na pagbubukas ng ekonomiya ay ang ligtas na pagpagawaan, malusog na manggagawa at mamamayan. Bago po ako magtapos, Mr. President, nais ko pong sabihin sa inyo na nakamit natin ang pangkalahatang industrial peace sa kabila ng mga hamon ng panahon. Ating pamana ay disenteng trabaho para sa lahat. Yan lamang po, mahal na Pangulo, at ngayon, araw ng mga bayani, kami po ay nagpupugay sa mga bagong bayaning OFWs at sa lahat ng magigiting na manggagawa, Pilipinong manggagawa. Maraming salamat po sa inyo, Mr. President. Second demotion ako doon sa pagpuri mo sa ating mga kababayan na naghihirap sa labas para matulungan ang pamilya nila at matulungan ang bayan. I don't know if I will read this. Can you wait, Secretary Doke? Total itong programa nito, hati-hati man to. The highest single COVID-19 tally. August 30. Today, the Philippines recorded its highest single day COVID tally since the pandemic at more than 22,000 new cases. Anak lang. Whether the rise in the number of cases is due to the Delta variant or not, we need to recalibrate our response. Although we have seen the positive effect of the recent ECQ,
and NCR, which lowered the reproduction rate. Humina ang hawaan of the virus. We are also evaluating whether granular or localized lockdowns would work best in our current situation. Kailangan pag-aralan ito ng task force, the national task force nito. I suggest that kasi alam mo, ganito yan, even in the United States, in other countries and all, kasi kinukumpara natin palagi sa Amerika eh. Yan ang sakit ng Pilipino, Amerika. There's a rise of COVID cases all over. Hirap ang Amerika ngayon, ang Europe is suffering from maraming mas namatay. Turkey, maraming patay. Saudi Arabia, mas marami ang patay. Ito, atin hawa lang. Ang patay natin, hindi masyado ganun karami. So, for the meantime, NCR and surrounding areas will remain under a modified ACQ until September 17. Sabi ko nga sa inyo, kung maari lang, ayaw kong mamumunis siya sa buhay ninyo. Ayaw kong makialam, problema, yun ang sabi ng mga may alam sa itong mga pandemya. Usually the medical people, doctor, nurses, scientists, sila yung may alam nito. Wala naman tayong, but they are the ones who have prepared for this a long time ago. It's part of their study and it's part of their work almost every day. This will allow us more time to address the increasing bed occupancy. Puno na eh. Resource utilization in the various hospitals and the treatment facilities, as well as to ramp up our vaccination rollout in the various LGUs, mga local government units. Let us continue to be safe from COVID and its variant by ganon rin continuing to observe our minimum public health standards, mask, hugas, iwas. And please, vaccinated as soon as your turn comes and avoid being complacent about protocols. Alam mo, sabi ko sa inyo, walang iba. Ang panlaban natin sa COVID ay ang bakuna. Meron tayong problema ngayon. Nag-mutate, may variants, nagkanyang sarili, nag-iba ang anyo ng mga animal. Mayroon ng COVID-D na hindi pa natin alam kung kaya ba natin itong sugpuin. Whether or not yung vaccines natin ngayon pwede dito sa mga mutants, mga variants. Na ngayon, meron akong list of issues related sa Blue Ribbon hearing on 27 August 21. On why 42 billion was transferred from DOH to PSDBM to procure the COVID-19 response. Alam mo, when the pandemic started, we had nothing. We had no face mask, personal protective equipments, testing kits, nothing. And the same people criticizing today are the same people telling us last year that we were too slow and we're not prepared. Sino bang preparado nito, Amerika? Name a country that is prepared. Mag-resign ako. Yan ang taya ko. Name a country na preparado nung pumutok itong pandemya, itong hawaan.
at mag-resign ako bilang presidente.